Unang pasukan noon, ang schedule ng aming pagpasok ay alas 6 ng umaga. Kaya naman, 5:30 pa lamang ay umaalis na ako sa bahay upang magabang ng tricycle na masasakyan papunta sa aming paaralan. Makalipas ang ilang minutong paghihintay, huminto sa harap ko ang tricycle. Tatlo ang nakasakay sa loob at isang babae ang nasa back ride. Sa tingin ko ay asawa iyon ng driver dahil nakapulupot ang dalawang kamay nito sa bewang na animoy nakaangkas sa motorsiklo. Sumakay na ako at naupo sa gilid ng babae. Pagkaupo ko pa lamang ay ibang lamig ang aking naramdaman. Isinawalang bahala ko na lamang yon dahil nga madaling araw at iniisip na natural lamang yon. Nakarating na ako at iniabot ang bayad sa babae. Sabay sabing, "Eto po ang bayad." Nagtaka ako dahil tinititigan lamang ako ng babae. Kaya iniabot ko na lamang kay mamang driver ang bayad at agad umalis. Napapadalas ang pagsakay ko sa tricycle ni mamang driver at lagi ako nakasakay sa back ride. Ganon pa rin, iba ang nararamdaman ko tuwing nakasakay ako katabi ng babae. Hanggang noong isang araw, muli akong hinintuan ni mamang driver. Sasakay na sana ako nang napansin ko ang mukha ng babae. Duguan ang noo niya at umaagos pa ang sariwang dugo. Nilingon ako ni mamang driver at sinabing, "O ineng, sasakay ka ba?" Medyo natulala pa ako at sabay sagot na, "Kuya, mas mabuti pa dalhin mo muna sa ospital ang kasama mo." Kumunot ang noo ni mamang driver na parang nagtataka. "Nakikita mo siya?" tanong niya, na nagpakunot din ng noo ko. Ngumiti siya at sinabing, sumakay na daw ako. Doon ko na lang napansin na wala na ang babae na nakaupo sa back ride. Kaya kahit ako ay nagtataka, ay sumakay na lang ako. Pinaandar na niya ang tricycle at nagsimulang magkwento. "Ineng, yung babae kanina, alam kong lagi mo siya nakikita dahil kita ko sa iyo ang pagtataka. Asawa ko siya, matagal na siyang patay. 3 taon na ang nakakalipas. Lagi siyang sumasama sa akin tuwing bumabiyahe ako habang nabubuhay pa siya. Isang araw nang may hinatid kaming pasahero, pababa kami sa mataas na bahagi ng kalsada nang biglang sumulpot ang 8-wheeler na truck. Nataranta ako sa mga oras na yon, kaya naitabig ko ang manibela pakanan at nagkataong naibangga ko sa poste. Nagising na lamang ako nasa ospital. Hinahanap ko ang asawa ko. Sabi ng doktor, wala na daw siya. Para akong nagstatwa sa narinig ko mula kay mamang driver. Hindi ko namamalayan, tumuturo na pala ang luha ko at nakarating na pala kami sa paaralan. Inabot ko ang bayad kay mamang driver at pinahiran ang luha ko. Nasa harap ako ng gate ng aming paaralan nang nilingon ko si mamang driver. Nakita ko nasa likod niya ang babae. Wala na ang sugat. Nakangiti na din siya. Kumakaway ako at ngumiti. Muling tumulo ang luha ko sa nararamdamang awa.